Abala si Jade sa pagtakbo sa treadmill nang umilaw ang screen ng cellphone niya na nakapatong lamang sa lamesa. Inabot niya iyon at tiningnan kung sino ang tumatawag. Si Vander. Vander, napatawag ka. May problema ba sa San Ignacio? Nababahala niyang tanong dito. Maraha namang tumawa si Vander. Walang problema. Problema lang ba ang dahilan para tawagan kita? Hindi ba pwedeng na-miss lang kita? Napangiti naman si Jade. Hindi pa rin talaga nagbabago si Vander. Malambing pa rin ito at napakabuti sa kanya. Ikaw naman, pinakaba mo ako. Pero na-miss din kita. Kumusta na kayo dyan? Kung ang tinatanong mo ay ang mga bagay-bagay sa San Ignacio, ang sagot ko hindi ko alam. Nasa Maynila din ako. Inapoint ako dito ng papa. Pansamantala, aasikasuhin ang isa sa mga negosyo ng pamilya. Talaga? Nasa Maynila ka rin? Hindi niya inaasahang nasa Maynila rin si Vander. Pero masaya siyang nasa malapit lang ito. Magandang balita yan. Masaya ka ba na naririto lang ako sa Maynila? Oo naman. Pwede na ulit tayong magkita. Tumikim naman ito. Tutal nabanggit mo na rin ang pagkikita. Gusto sana kitang imbitahing kumain sa labas. Mamayang gabi. Bumuntong hininga naman si Vander. Kung papayag ka, Jade. Ano ka ba? Oo naman. Anong oras ba tayo magkikita at saan? 8. Sinabi rin nito ang pangalan ng restaurant. Okay, I'll see you tonight. Bye. Pagkababa niya sa phone ay sa kanya lang napansing nakatayo sa likuran niya si Alexander. Humarap siya rito pero hindi agad makaapuhap ng sasabihin. Hindi niya alam kung paano describe ang pagmumukha nito. So, nandito pala si Vander. Magaras ang boses nito. Talagang sinusundan ka pa niya rito. Inapuan siya ng papa niyo na pamahalaan ng isa sa mga negosyo niyo rito. Lalong nagsalubong naman ang mga kilay nito sa sinabi niya. And you miss him? He asked disgusted. Ano naman kung na-miss ko siya? Magkasama kaming lumaki. At hindi pa kami nagkakahiwalay. Hanggang sa ngayon lang. Kaya nakapagtataka bang na-miss ko ang kapatid mo? Hindi ka makikipagkita sa kanya. Hindi ko hinihingi ang permiso mo, Alexander. Wala kang karapatang pagbawalan ako. Ganon? Pinatigas niya ang mukha at matapang na sinalubong ang naghahamon nitong tingin. Okay. You asked. I asked for what? Hindi ito sumagot. Bahala ka nga sa buhay mo. Kinuha niya ang tuwalya at pumasok sa banyo. Pagkatapos niya mag-shower ay tinitigan siya ni Alexander mula ulo hanggang paa. Nakatapi lang siya at ang towel ay pinatutuyo niya sa basang buhok. Ano na namang problema mo? Bakit ganyan ka makatitig? Bago pa siya makalapit sa maleta niya na naglalaman ng lahat ng dala niyang damit, ni hindi niya pinagkaabalahang ilipat sa tokador, ay nahablot na iyon ni Alexander. Saan mo dadalhin yan? Gusto mong makipagkita sa kapatid ko? Fine. Dinala nito ang maleta at tinalunton ang pintuan. Hoy Alexander, ano ka ba? Sandali nga, akin na yan. Lahat ng gadamit mo, lahat ng undergarments mo ay nandito. It's either you show up on your date, naked, or you cancel it. The choice is yours. Pagkasabi niyon ay lumabas na ng kondo ang lalaki. Napanganga na lang si Jade, gilalas sa ginawa ng asawa. Tinangka niya itong habulin hanggang sa hallway, pero nakapasok na ito ng elevator. Bumalik na lang siya sa loob ng unit nito at sumalampak ng upo sa sofa. Akala niya, mapipigilan niya ako ha? Padabog niyang tinungo ang tukador at hinalughog. Lahat ng t-shirts nito ay malalaki, maging ang mga shorts nito. Nakita niya ang brief nito at hindi rin ito makakatulong sa kanya. Susuotin nilang niya ang t-shirt nito at shorts
Kahit napakalaki ng mga iyon sa kanya, pagtatayagaan na lang niya. Pagkatapos ay bibili siya ng damit sa nakahilerang butik sa ibaba. Pagtitiisan na muna niyang basa ang kanyang mga panloob. Sisikapin na lang niyang mapatuyo ang mga iyon mamaya. Hustong pagbukas niya ng pintuan, ay ang pagkatok naman ni Ilara sa pinto. Nagtama ang kanilang mga mata. Ibinaba nito ang kamay at hinayon siya ng tingin sa kanyang kabuuan. Sa ismit na gumuhit sa labi nito, alam niyang hindi nito nagustuhan ang nakita. Lalong-lalo na at suot niya ang damit ng boyfriend nito. Jade, right? Tumango naman siya. I hope you still remember me. I'm Alexander's girlfriend. Ako ang kasama niyang umuwi ng San Ignacio para sa birthday ng papa niya. Bumuntong hininga naman si Jade. Yes, I remember you. Good. Naalala mo pa rin siguro kung sino ako sa buhay niya, hindi ba? At bilang girlfriend niya, hindi ko nagugustuhan na suot mo ang damit ng boyfriend ko. Lalo na't asawa ka ng kapatid niya. Sa San Ignacio pa lang, nakakahalata na ako. You flirting with my man. And Alexander's mine. Isa pa, wala ka ba talagang delikadesa? Asawa ka ni Vander. Kaswal naman napangiti si Jade. Walang planong itama ang maling akala nito. Tapos ka na ba? Nagmamadali kasi ako eh. Bye. Napakulot noon naman si Ilara. Hindi nito inaasahang babaliwalain niya ito ng ganoon na lamang. Pero ano ba ang pakialam niya rito? Malinaw na insecure ang babae sa kanya. Ganoon din naman siya noon na parang tangang aasa siya kay Alexander. Hoy, huwag mo akong tatalikuran ha? Galaitin na wika nito. Hinarap naman niya ang babae at tinaasan ng kilay. Naiinis siya at talagang nagmamadali siya. Layuan mo si Alexander. Kung may nangyari man sa inyong dalawa. Okay, fine. Pero itigil mo na. Hindi ikaw ang babaeng siseryosohin ni Alexander. Alexander never will settle with someone like you. Especially that you are a married woman. How low can you get? Ako lang ang babaeng pakakasalan ni Alexander. Gusto niyang matawa. Pakakasalan? Ha? Wala itong kaalam-alam. Ikatutuwa ko ng labis kung magpapakasal na kayo. Kaya pakiusap. Pilitin mo na siyang pakasalan ka, okay? Send me an invitation to your wedding. I'll be more than happy to witness your union as husband and wife. Malawak siyang napangiti rito. I hate you. I know, I would never like you the first time we met. Makakarating kay Alexander ang kabastusan mong ito. Pagbabanta naman ni Ilara. Nakakatakot. Wika naman ni Jade, na puno ng sarkasmo. Hindi na niya ito hinayaang magsalita pa at umalis na siya para tumungo sa butik. Mal-edukada. Napakabastos. Walang modo. Galaiti na wika naman ni Ilara. Nakatayo ito sa harapan ng executive desk ni Alexander. Ang huli ay kalmante lang na nakatuon ang mga mata sa binabasang papeles at ni hindi nag-abalang tingnan ang babae. Frankly, wala siyang pakialam dito. She was loud and annoying. Han, nakikinig ka ba? Stop calling me that. Whatever. Napairap naman ito. Makinig ka naman muna sa akin. I'm busy, Ilara. Wala akong oras para riyan sa kung sinong kaalitan mo. Bakit mo isinama sa listahan ng mga babae mo ang sarili mong hipag? Ano ba ang meron ang Jade na yon? At pati siya na may asawang tao pinatulan mo? Nang aakusang tanong naman ng babae. Natigilan naman siya nang marinig niya ang pangalan ng kanyang asawa. Mariin niyang tinitigan si Ilara. Makikita ang matinding galit sa mga mata niya. Naglalapat ang mga labi niya at napatiimbagang siya. What did you just say? Nasa boses niya ang lamig at ang galit.
Gumuhit naman ang takot sa mukha ni Elara. Nagpunta ako sa kondo mo. Nagulat ito sa bigla niyang pagtayo. Dahil sa napakatangkad niya, nakaka-intimidate talaga siya. Sinaktan mo ba siya? Napipila naman si Elara. Hindi nito marahil inaasahang magagalit siya ng ganoon. Ang inaasahan nito ay ito ang kakampihan niya. Tatanungin kita muli, Elara. Sinaktan mo ba siya? Sinaktan mo ba si Jade? Napatiimbagang siya. No, she was a badass. Ni hindi siya natinag sa mga sinasabi ko. Garalgal ang boses na bulalas niya. At anong sinabi mo sa kanya? Ano? Bakit ba nagkakaganito ka? Tinawagan ako ng mga kaibigan mo para paligayahin ka dahil may nag-iba raw sa'yo. At nakikita ko nga ang pagbabago sa'yo. Si Jade ba ang dahilan? Ano ang mayroon sa babaeng yon? She is your brother's wife. She is mine. Akin si Jade. Mariing wika niya sa babae. Nababaliw ka na ba talaga, Alexander? Maybe. Pero wala akong pakialam. Basta huwag na huwag mong pupuntahan ulit si Jade. Kapag nalaman kong ginugulo mo siya, ako ang makakalaban mo. Naiintindihan mo ba ako, Elara? Huwag na huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan. Dahil hindi mo rin magugustuhan ang magagawa ko sa'yo. Namula naman ang babae. Hindi maipinta ang mukha nito. Para itong batang hindi pinagtanggol na magulang mula sa mga kalarong ng away dito. Nababaliw ka na talaga, Alexander. Wika nito at mabilis nang lumabas sa opisina niya. Muli sa naupo sa swivel chair pero hindi na niya maibalik ang atensyon sa ginagawa kanina. Ang nasa isipan niya ay punong-puno ng larawan ng kanyang asawa. Sinulya pa niya ang maletang nasa kaliwa niya. Saka napabugas siya ng hangin. Naihagod niya ang kamay sa kanyang buhok. Tama nga sila. Nababaliw na nga siya. Nakaubos na ng 2 baso ng alak si Alexander. Pero wala pa ring Jade na umuuwi. Tiningnan niya ang pintuan. At tiningnan niya muli ang wall clock. Kumuyom ang mga kamay niya. Kahit na nasa kanya ang maleta nito, ay nagawan pa rin ito ng paraan na makalabas at makipagkita kay Vander. Mariin siyang napapikit. Tumayo siya mula sa pagkakaupo niya sa couch at naglalakad pa roon pa rito. Kung ano-ano na ang naiisip niya. Paano kung hindi na umuwi si Jade sa kanya? Mariin naman siyang napamura. Hinding-hindi niya ito pakakawalan. Naikuyom niya ang kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Nasasaktan siya na hindi na bumalik ang asawa sa kanya. Napatiimbagang siya. Saka naman bumukas ang pintuan. Madilim na madilim ang mukha niya pero nagulat siya nang bumangga ang maliit na bulto ng asawa sa katawan niya. Jade? Galit pa rin siya. Pero gumaan ng dihamak ang pakiramdam niya nang makita niya ang asawa. Hinayo niya ito ng tingin mula ulo pababa. Nakasuot ito ng white t-shirt, oversize, naka-leggings na itim. At ang nasa mga paa nito ay naka-sandals. Napakasimple pero napakaganda ng asawa niya. Naiisip pa lang niyang kasama nito si Vander sa loob ng ilang oras. Ay nagsisikip na sa galit ang dibdib niya. Bakit ngayon lamang niya ito nararamdaman? Ang ganito kalalim na paghanga niya para sa asawa. Sa napakaiksing panahon, bakit hindi niya noon nakikita kung gaano ka-espesyal ang babaeng pinakasalan niya? O hindi lamang talaga niya ito binigyang pansin? Hindi niya ito binigyan ng pagkakataon? Gising ka pa? Nakasimangot nitong tanong. Malamig ang mga titig sa kanya. Yes,
Hinihintay kita. Napaungol naman si Jade na hindi kumbinsido sa kanya. Ano ba ang problema? Bakit gising ka pa hanggang ngayon? Ano pa ba ang ibang dahilan, Jade? Kung bakit gising pa ako ngayon? Inirapan naman siya ng kanyang asawa. Tinabig din ito ang kamay niyang nakaalalay pa rin sa likod nito. Nakainom ka na naman? Palagi ka na lang bang maglalasing ha, Alexander? Hindi ako lasing. At ikaw ang dahilan kung bakit nagkakaganito ako. Binabaliw mo ako. Muntik na niyang idugtong sa sasabihin sa asawa. Nilampasan lang siya nito at pumasok na ito sa loob ng unit. Hinawakan niya ang kamay nito. At mariin niya itong idiniin sa pintuan. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Na nalalanghap na niya ang hininga ng asawa. Napakatamis. At nakakaadik ang amoy nito. Nag-enjoy ka ba? Sa date niyo ng kapatid ko? Mariing tanong niya rito. Kinakain na siya ng selos. Mariin niyang hinawakan ang mukha nito. At tinitigan ito sa mga mata. Nasaan ang paghangang iyon sa mga mata nito para sa kanya? Wala na. Wala na siya nakikita na kahit na anong emosyon sa mga mata nito. 1 oras lang kami nagkasama ni Vander. Abala rin siya. Kagaya mo rin. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Na may inaasikaso ring negosyo yung tao. Kaya naririto siya sa Maynila. It's already 10 o'clock, Jade. Paanong 1 oras lang kayong nagkasama ni Vander? O baka naman ang ibig mong sabihin, ang ilang oras ay nasa loob kayo ng isang mumurahing hotel? Lumagapak ang pisngi niya sa malakas na sampal ni Jade. Galit na galit ito sa kanya. Naniningkit ang mga mata nito sa galit. Hindi niya alam kung bakit nasabi niya ang mga nasabi niya. Kinakain siya ng labis na panibugho sa kapatid. May inaasikaso akong ibang bagay. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Masama pa rin ang ugali mo. Iuwi mo na lang ako sa San Ignacio. Ayoko na rito. Madiin na wika naman ni Jade. You are not going anywhere without me, Mrs. Valiente. Kung nasaan ako, dapat ay naroroon ka rin. Ano pa ba ang silbi nitong ginagawa mo ha, Alexander? Wala naman dapat isalba sa pagsasama natin. Dinot-dot nito ng hintuturo ang dibdib niya. I'm not in love with you anymore. Nauunawaan mo ba ako? Mariin siyang napapikit. Natila tinamaan ng bala ang dibdib niya. Matinding sakit ang naramdaman niya. Napatitig siya sa matigas na ekspresyon ng asawa. Malinaw na malinaw sa kanya. Ang nakikita niya sa mga mata nito. Minahal kita minsan. Pero anong ginawa mo sa akin? Dinurog mo lang ako. Wala kang itinira. Ni wala kang ibinigay. Ubus na, Alexander. Wala na akong maibibigay pa sa'yo. Yang puso mo? Sa'yo na. Hindi ko na kailangan yan. Hindi niya matanggap ang mga sinabi nito. Napakasakit pala. Napakasakit pala. Na hindi ka na mahal ng taong minamahal mo. Ganito rin ba kasakit ang idinulot niya dito noon? Yung nagmamakaawa ito. Na mahalin niya ito pabalik. Hindi lang iisang beses. Paulit-ulit itong sumubok. Pero hindi niya ito pinakinggan. Naging sarado ang puso niya. Sa nakalipas na 10 taon ay ni minsan hindi siya umuwi rito. Hinayaan niyang malayo ang kanyang asawa sa kanya. Namuhay siya malaya at nagagawa niya ang gusto niya.
Bakit ba ni minsan sa loob ng 10 taon ay hindi man lang niya sinubukang kapain ang damdamin niya para sa asawa? Dapat ay bumalik siya. Kung bumalik siya ng mas maaga, sana naagapan pa niya. Nung binati siya nito ng anniversary, kung umuwi ba siya ng San Ignacio noon, naayos ba sana ang pagsasama nila? Dahil muli na makita niya ang asawa, doon tumubo ang matatag na atraksyon at totoong nararamdaman para rito. Matatag at malalim. Napakalakas niyon na gusto niyang sabihin sa lahat ng tao na siya ang pinakasalan ni Jade at hindi ang kapatid niya. Kung ano man ang nararamdaman ni Jade sa kanya noon, ay wala na. Hindi na niya nakikita sa mga mata nito. Pero yung nararamdaman ni Jade noon, ang matinding pagmamahal nito sa kanya noon, ay ganun rin ang nararamdaman niya ngayon para sa asawa. Ang babaeng labis-labis na nagmahal sa kanya ngayon, ganitong-ganito rin ang nararamdaman niya. Sa babaeng ito niya nararamdaman ang malakas na emosyon ngayon. At ngayon pang nagbago na ito sa kanya. Matinding sakit sa dibdib ang nararamdaman niya. Sa labis na pagdaramdam ay pinunit niya ang t-shirt ng asawa. Mariin na papikit naman si Jade. Hindi nito inaasahang gagawin niya iyon. Nang makita niya ang hubad na katawan ng asawa niya, ay hindi niya mapigilan ang emosyon na nararamdaman. Dala na nagbabaga pa niyang emosyon, ay nilakumos niya ng halik ang mga labi ng asawa. Mariin siyang itinulak ni Jade at pinagsasampal siya nito. Pero wala itong nagawa sa naging lakas niya. Madiin na madiin ang pagkakamamsahi niya sa dibdib nito. Galit na galit siya. At the same time, ay nagiinit siya para sa asawa. Kinalmot ni Jade ang leeg niya. Napaungol siya na magsugat ang bahaging iyon. Ngunit wala siyang pakialam sa nararamdaman niyang sakit. Ang nararamdaman niyang pag-iinit para sa asawa niya ay hindi niya kayang kontrolin. Napakalapit ni Jade para sa kanya. Noon hanggang ngayon, alam niya na nagiinit at nagiinit siya rito. Pagkatapos ay kinapa niya ang bagay sa pagitan ng mga hita nito at mariin niyang ipinasok ang daliri niya rito. Kumuyom naman ang mga kamay ni Jade sa dibdib niya at pinagbabayo siya ng malakas. Pero hindi siya natinag. Napasinghap naman ang asawa nang maramdaman nito ang sensitibong katawan niya. Ramdam niyang nawala na ito ng lakas at inaalipin na ng sensasyon. Pulang-pula na ang mukha at leeg niya sa init na nagnanalaytay sa kanyang katawan. Tumiim lang ang mga labi ni Jade at tumitig sa kanya ng matalim. Naisandal na lang ni Jade ang ulo sa pader at mariing naipikit ang mga mata nito. Maging siya ay nanginginig na sa matinding init na pagnanasa sa asawa. Mabilis niyang ibinaba ang underwear ng asawa at pinaghiwalay ang mga binti nito. Hinila niya ang buhok ng asawa patalikod at mariing pinag-igi ang paghalik dito habang pabilis ng pabilis ang pag-angkin niya sa asawa. Kasabay ng panginginig ng katawan nito na simbolo ng pag-abot nito sa rurok. Gusto na niyang maramdaman ang init nito, pero itinulak sa nito papalayo. Taas baba ang dibdib. Hinila niya ito at mariing hinalikan sa labi na umani lang muli ng sampal mula sa asawa. Nagtitigan sila na matagal. Nagbabaga ang mga titig nito sa kanya bago ito tumalikod at inayos ang sarili.